sa isang mapanglo at maulan na araw sa gitna ng isang tanawing lubos na nawasak. Ang mga gumuho at sirang pader ng isang nawasak na lungsod ay nakatiwangwang kasama ng mga inabandunang espada na nakakalat sa maputik na lupa, na tila ba katatapos lamang ng isang malaki at madugong digmaan. Sa kailaliman ng isang kalapit na kuweba, tahimik na naglakbay sina Raul at Cain patungo sa kanilang lihim na destinasyon hanggang sa bigla silang huminto. Nakatayo ng direkta sa kanilang harapan ang isang misteryosong lalaki na nakadamit ng purong puti habang ito ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa likuran ng lalaki ay may isang malaking talon na bumubuhos mula sa mga puwang na mata ng isang higanting monumento na hugis tao. Tiningnan sila ng may puting buhok at nakaputing damit na figura, at pinuna nito na tila maraming nakakagambalang bagay ang lumitaw kamakailan. Dahil sa labis na pagkasira at pagkapagod mula sa kanyang kabigwang harapin si Ghislaine, tumangala si Raul at tinawag ang lalaki na Livier, habang bumubulong na hindi niya akalaing ito pala ang talagang ipinadala nila. Ibinigay ni Cain kay Livier ang mga pinakabagong impormasyon tungkol sa malagim na sitwasyon, at ipinaliwanag na naunang umatake ang mga kasumpa-sumpang Royalist faction at isang malaking bilang ng kanilang mga impormante na nakatanim ng malalim sa kabisera ang ganap ng Nolipol. Mukhang tunay na nagulat si Livier sa ulat ni Cain, kung kaya't hindi makapaniwalang inulit nito ang pangalan ng Royalist faction at pinunanatiyak na hindi si Branford ang uri ng tao na gagawa ng ganoong kaagresibong hakbang. Nilinaw ni Cain na hindi iyon si Branford, kundi si Ghislaine na kumikilos ng direkta sa ilalim nito. Sa matinding galit, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Raul at idinagdag na namatay rin si Delmont sa mismong mga kamay ni Ghislaine. Natahimik ng buo si Livier sa loob ng ilang mabibigat na sandali. Bigla na lamang kuminang ang kanyang mga mata ng isang nakakakilabot at nagliliwanag na ilaw habang malalim siyang nakatitig sa mga mata ni Raul, at marahang ipinahayag na kung ganoon ang sitwasyon, kailangan na lamang nilang paagahin ang schedule para sa pagbubukas ng rift. Sa mismong likuran niya, isang maliit at madilim na bitik sa space-time ang umugang at biglang lumitaw. Napasinghap sa gulat si Raul, at kinwestiyon kung bubuksan na ba talaga nila ang rift ngayon gayong malayo pa naman ang pinag-usapang araw. Kinakabahan din siyang nagtanong kung talagang ayos lang ba ang hakbang na ito. Malamig na sumagot si Livier na hindi ito ayos, ngunit ipinunto niya na hindi rin sila maaaring manatili na lamang sa ganitong sitwasyon habang buhay. Habang kalmadong naglalakad sa ibabaw ng tubig patungo sa kanila, pinuna ni Livier na patay na si Delmont, na unang umatake ang Royalist faction, at malinaw na may lumitaw na isang hindi inaasahang balakid. Dahil dito, idineklara niya na kailangan muna nilang alisin ang salarin sa likod ng mga pangyayaring ito. May pagkamanghang inulit ni Cain ang mga salitang iyon, at kinumpirma naman ni Livier na siya mismo ang personal na tatapos sa taong ito. Isang nabiglang Raul ang nagtanong kung talagang balak nitong gawin ito, ngunit humakbang lamang paarap si Livier at ipinatong ang kanyang mabigat na kamay sa balikat ni Raul. Habang nagliliwanag ng nakakakilabot at matingkad na pula ang kanyang mga mata, inis na sinabi ni Livier na kung mayroon lamang sanang gumawa ng maayos sa kanilang trabaho noong una pa man, hindi sana siya mapipilitang makialam ng ganito. Inutusan niya si Raul na ilipat ang buong atensyon nito sa masigasig na paghahanda ng mga sakripisyong kailangan upang mabuksan agad ang rift. Kasabay nito ay sumumpa siya na personal niyang lilipulin ang sinumang mga has na humadlang sa dakilang gawain ng Salvation Sect. Sa kabilang banda, sa mga sandaling ito, walang senyales ng paghina ang malakas na buhos ng ulan na tuluyang bumabalot sa kabisera. Sa gitna ng baha at madidilim na kalsada, tumatakbo ang isang desperadong espiya na kabilang sa faction ni Duque Delfin, na pilit tinatakasan ang mga piling sundalo ni Rosalind na unti-unti nang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabigat ang kanyang paghinga at malakas na tumatalsak ang tubig mula sa kanyang mga bota habang mabilis siyang tumatakbo patungo sa hanay ng mga nakaparadang sasakyan upang humanap ng matatakasan. Biglang may lumabas na dalawang sundalo mula sa dilim upang harangan siya, at malakas na kumalampag ang kanilang mga baluti nang harangin nila ang kanyang daanan. Sumigaw sila sa gitna ng ulan upang ihayag na sa wakas ay na-corner na nila si Count Food, at inutusan nila ang natitirang bahagi ng kanilang pangkat na siguruhin ang buong lugar. Nang mapagtantong siya ay nakulong na, biglang lumiko si Count Food at nagpanik na nagbago ng direksyon, habang isinisigaw naman ng mga humahabol na sundalo sa iba pa nilang mga kasamahan na hulihin siya at harangan ang lahat ng posibleng daanan. Sa sobrang pagod at tila nasusunog na mga bagat dahil sa walang tigil na paghabol, mahinang napamura si Count Food upang ilabas ang kanyang matinding galit para sa mga kahabag-habag na miyembro ng Royal Princess faction. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa matinding pisikal na pagod,
Ibinulong niya sa kanyang sarili na mayroon pa siyang napakaraming oras na natitira bago tuluyang dumating ang pinagkasunduang oras. Nang mapansin niya ang isang inabandonang bahay malapit sa mga sasakyan, itinulak niya ang kanyang buong bigat na katawan paarap at malakas na ibinangga ang kanyang balikat sa nabulok na kahoy na pinto. Nagkabasag-basag ang kahoy nang bumagsak siya ng mabigat sa napakadilim na loob ng bahay, kung saan gamulong siya sa malamig na sahig sa desperadong pagtatangkang magtago, ngunit mabilis ding naputol ang kanyang pansamantalang kaluwagan. Naghihintay roon mismo sa dilim ng inabandonang bahay si Rosalind habang buong hinahong nakatingin sa kanya mula sa itaas. Gamit ang malamig na tingin, sinabihan siya nito na tapusin na ang nakakaawa at walang kwentang laro ng tagwan, at direkta siyang tinawag nito bilang Count Pood. Hindi nag-iisa si Rosalind dahil nakatayo sa kanyang tabi ang ilan sa kanyang mga lubos na sinanay na sundalo na may mabibigat na armas at tuluyang nakapaligid sa buong silid. Nang may napakagaan na galaw, hawak niya ang kanyang kilalang pamaypay sa isang kamay at mahigpit namang nakahawak sa puluhan ng kanyang nakalabas na espada sa kabila. Habang dahan-dahan at sadyang naglalakad palapit sa nakadepang espiya, ipinaalam ni Rosalind sa kanya na nahuli at napabagsak na nila ang karamihan sa mga patagang espiya na nagawang ipasok ng mga Panginoon ng Ducal House sa loob ng lungsod. Habang nakatingin sa kanya ng may seryoso at hindi nagpapatinag na ekspresyon, tahasan nitong sinabi na doon na magtatapos ang paglalakbay ni Count Pood. Sa halip na magmakaawa, humalaklak ng malakas at parang nababaliw si Count Pood. Tinitigan niya ng masama ang mga mata ni Rosalind at mapangot siyang nagtanong kung sino ba talaga ang nagdesisyon na tapos na ang lahat. Isang malalim at nakapangangilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang bigla niyang itinaas ang pareho niyang kamay sa ere. Sumigaw siya ng buong lakas upang tawagin ang priest, at inihayag na alinsunod sa mga banal na tagubilin nito ay matagumpay nilang naihatid ang anak na babae ni Mark Branford. Ang hindi inaasahang pagsabog ng emosyong iyon ay lubos na bumigla kina Rosalind at sa kanyang mga Royal Guards, at nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding gulat. Patuloy na sumigaw si Count Pood ng buong lakas habang nakatulala sa kisame, at nagmakaawa sa priest na bigyan siya ng banal na awa. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga gwardya na labis na nagtaka sa kakaibang kilos ng lalaki, at nagbulungan sila tungkol sa kung anong kabaliwan ang pinagsasasabi nito. Napagpasyahan nilang tuluyan na itong nasaroon ng bait dahil sa matinding pressure, kaya iniutos nila ang agarang paggapos at pag-aresto sa sinasabing baliw. Gayunpaman, tumanggi si Rosalind na ibaba ang kanyang depensa dahil mabilis na naramdaman ng kanyang instincts ang isang hindi natural na pagbabago sa paligid. Sakto sa oras, isang makapal at hindi natural na usok ang biglang lumitaw na mabilis na umikot kay Count Pood, na nanatiling nakaluhod at nakataas ang mga kamay sa kalangitan. Sa loob ng ilang segundo, agresibong sumabog ang makapal na hamog, na nilamon ang buong silid at tuluyang binalot sina Rosalind at ang kanyang mga tauhan, na nagkukumahog na laminggalinga dahil wala silang maunawaan sa mga nangyayari. Kusang pumuster ng padepensa ang mga gwardya habang nakataas ang kanilang mga armas nang balutin sila ng isang biglaan at hindi natural na matinding lamig, at nanginginig silang nagtanong kung saan nagmumula ang biglaang hamog na iyon. Mahigpit na nagutos si Rosalind at sinabihan ang lahat na manatili sa kanilang pwesto at panatilihin ang buong konsentrasyon dahil mayroon talagang masamang presensya na nagtatago sa loob ng hamog. Sa mismong harapan ni Count Pood, isang nakakatakot na figura ang nagsimulang mabuo mula sa dilim na nagpakita sa nakakakilabot na silhouette ni Livier. Sa sobrang tuwa at ginhawa, umiyak si Count Pood sa priest at inihayag na alam niyang darating ito upang iligtas siya, habang nagmamakaawang patayin nito ang mga sundalo at ipagkaloob sa kanya ang huling kaligtasan. Tiningnan lamang ni Livier ang nakakaawang lalaki ng may malamig at purong pandidiri, at ibinulong nito na masyadong madaldal si Count Pood para sa kanyang sariling ikabubuti. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ibinaon ni Livier ang kanyang mabigat na staff sa dibdib ni Count Pood, na bumaon sa laman at nagdulot ng biglaang pagtalsik ng malapot at pulang-pulang dugo. Ang malupit na tagpong iyon ay nag-iwan kina Rosalind at sa kanyang mga sundalo na tila nanigas sa matinding takot. Habang dumudura ng malapot na dugo, desperadong kumapit si Count Pood sa staff na nakabaon sa kanyang torso, at nahihirapang nagtanong kung bakit iyon ginawa sa kanya ng kanyang master. Sumagot si Livier ng may malamig na kawalang pakialam, at sinabihan itong pagbayaran ang kanyang mabibigat na kasalanan sa pamamagitan ng pag-iba ng anyo bilang isang holy warrior. Bigla na lamang gumuhit sa hangin sa kanilang paligid ang malalakas na paghampas ng madilim na kidlat. Isang nakakasakal at napakadilim na aura ang marahas na bumalot sa katawan ni Count Pood habang ang tuktok ng staff ay nagliwanag ng isang nakakabulag at masamang ilaw.
Nagsimulang mag-iba at mag-mutate ang katawan ni Count Pud bilang isang nakakadiri at tila halimaw na nilalang. Naglagutukan at hamaba ang kanyang mga daliri na naging mga mababangis na kuko ng hayop, habang ang kanyang laman ay banat na kumumplito sa isang nakakatakot na mutation sa mismong harapan ng mga nanlulumong mata ng lahat sa loob ng silid. Nauutal si Rosalind dahil sa matinding hindi paniniwala, at tuluyang hindi maproseso ang nakakakilabot na tagpong nangyayari sa kanyang harapan. Nakatayo na tila isang bundok sa mismong likuran ni Livier ang higanti at nakakatakot na silhouette ng dating si Count Pud. Ibinaling ni Livier ang kanyang tingin kay Rosalind at kinilala nito ang reputasyon ng dalaga bilang ang matalinong anak na babae ni Mark Branford, na isang taong lubos na magaling pareho sa intelektual na larangan at sa nakamamatay na sining ng pakikipaglaban. Ipinahayag niya na bilang isang taong simbahan, mas pinipili niyang iwasan ang paggamit ng ganoong ahas at magulong mga pamamaraan. Gayunpaman, dumilim ang kanyang ekspresyon at naging labis na seryoso nang sabihin niyang kailangan niyang mahigpit na igiit na sumama si Rosalind sa kanya. Samantala, malayo sa kaguluhan, lumipat ang tagpo sa tahimik na bulwagan ng Mark Branford Estate. Walang kitinag-tinag na nakatayo si Mark Branford sa tabi ng bintana ng kanyang pribadong silid habang nakatingin sa malungkot na panahon. Tahimik na lumapit sa kanya ang kanyang tapat na personal na gwardya at nagtanong kung nakakaramdam ba siya ng kaba tungkol sa sitwasyon. Mahinang napangisi si Mark Branford at nagtanong kung sino ba sa tingin ng gwardya ang kinakausap nito, habang ipinapaalala rito na siya ay si Mark Branford. Dahan-daang nagpumilit pa ang gwardya at ipinunto na 2 buong araw na ang nakalipas simula nang maglaho ng walang bakas si Lady Rosalind. Bukod doon, sa kabila ng kanilang malawakang paghahanap, nabigo silang makahanap kahit ng pinakamaliit na pahiwatig tungkol sa kinaroroonan nito. Ipinikit ni Mark Branford ang kanyang mga mata at ikinatwiran na ang insidente ay naganap mismo sa loob ng mga hangganan ng kaharian, kaya maliban na lamang kung naging isang multo ang kanyang anak, siguradong mahahanap din nila ito sa kalaunan. Binigyang diin niya na anak niya si Rosalind, at kung talagang umabot ang Ducal House sa puntong planuhin ang pagkidnap dito, siguradong titiyakin ng mga ito na walang ordinaryong scout ang makakatuntan sa kanila. Ipinahayag din niya na ang ganitong antas ng panganib at pagganti ay lubos na inaasahan mula pa noong ginawa nila ang mabigat na desisyon na simulan ang madugong civil war. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga salitang nagpapakita ng pagiging matatag, kapansin-pansing nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang Amerikana, na nagbubunyag ng matinding takot na bumabalot sa kanyang puso para sa kaligtasan ng kanyang mahal na anak. Tahimik lamang siyang pinanood ng gwardya at hindi na nagbitiw ng mga walang kwentang salita, dahil lubos nitong alam ang matinding pighati at bigat na kasalukuyang tinitiis ni Mark Branford. Upang basagin ang nakakabinging katahimikan, inibang ni Mark Branford ang kanyang atensyon at mahigpit na nagtanong kung nasaan ang batang iyon na si Ghislaine sa mga sandaling iyon. Sa kabilang banda, nakakilos na si Ghislaine, na dumating na sa kabisera at naglalakad ng may buong determinasyon patungo sa mismong perimeter kung saan nadakip si Rosalind. Agad na namukha ng 2 gwardya na nakaistasyon sa labas ng investigation zone ang kanyang nakakatakot na presensya, kaya mabilis silang tumayo ng tuwid upang magbigay ng isang formal na pagsaludo. Nang pumasok si Ghislaine sa silid, sinuri niya ang paligid ng may mapanuring mata at napansin na ang lahat ay mukhang napakalinis. Maayos na nakasalansan ang mga muebles, mayroong sariwang tinapay na maayos na nakapatong sa hapagkainan, at ang mga estante ng libro ay tila walang gumalaw. Ito ay isang matinding kabaligtaran sa ganap na kaguluhang dapat na resulta ng isang pagdukot. Sistematiko niyang ininspeksyon ang bawat sulok ng silid bago nakatuon ang kanyang matatalas na pakiramdam sa isang bagay na nakatago sa ordinaryong paningin. Tinawag niya si Dark at hiningi ang pagsusuri nito. Nagpakita si Dark at sinuri ang espasyo bago ipinunto na kainahinalang malinis ang lugar. Iminungkahi nito na ang sinumang dumukot sa anak na babae ng Marquis ay malinaw na hindi isang ordinaryong kalaban, kaya lubos na makatwiran na walang makitang kahit na anong ebidensya ang mga karaniwang mata ng tao. Ipinagmalaki ni Dark ang kanyang kalamangan tulad ng dati, at ipinagyabang na ang kanyang mga banal na mata ay hindi kailanman malilinlang ng mga ganoong murang patibong. Nagsimula itong magpakawala ng isang malakas na pulso ng sarili nitong enerhiya, na pinadaloy nito sa buong silid. Pumasok ang magic sa bawat bagay at dingding na marahas na nagtanggal sa ilusyon. Agad na nawasak ang pekeng malinis na panlabas, na nagbunyag sa tunay na kalagayan ng silid kung saan makikita ang mga basag na kahoy, mga nakataob na muebles, at ang ganap na pagkawasak ng istruktura na iniwan ng madilim na magic ni Livier.
Nag-react si Dark nang may malalaking mata at nagkomento sa matinding pagkawasak, habang pinapanto na walang kahit isang bahagi ang hindi nagalaw, at nagpas siyang isang napakalaking labanan ang naganap doon. Naglakad si Ghislaine sa mga guho, at napansin ng kanyang mga mata ang isang itinapong liham na nakapatong sa sahig, na malakas na naglalabas ng parehong masama at madilim na enerhiya na pagmamay-ari ni Livier. Dahil nagulat sa lantarang pahiwatig, pinulot niya ito at binuklat ang liham upang basahin ang nilalaman nito. Tahasang nakasaad sa teksto na kung nais niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na kapangyarihan, kailangan niyang sundan ang bakas kung saan nakaturo ang madilim na enerhiya, at nagdagdag ito ng isang nakamamatay na babala na kung hindi siya susipot ng mag-isa, agad na papatayin ang batang binibini. Tulad ng inaasahan, ang nakakakilabot na madilim na hamog ay tumagas mula sa liham, na direktang nakaturo patungo sa isang partikular na sulok ng silid. Mahinang inulit ni Ghislaine ang mga salita habang nakatingin sa daan na iginuhit ng kadiliman. Tuwang-tuwang tumalon si Dark at sumigaw na nahanap na nito ang daan. Naisip din nito na kutsain ang salarin dahil sa pagiging isang ganap na hangal sa pag-aakalang makapagtatago ang mga ito mula sa kanya, at tinawag itong isang napakabukas palad na pagkakamali dahil sa pag-iwan ng direktang mapa patungo sa kanilang lokasyon. Tahimik na itinupi ni Ghislaine ang papel at maingat na ibinulsa ito bago mahinahong ipinahayag na malinaw itong isang patibong. Tiningnan siya ni Dark nang may inosenteng pagkalito, kaya napilitan si Ghislaine na ipaliwanag na ang misteryosong individual na ito ay malinaw na may malalim na kaalaman tungkol sa kanyang nakatagong kapangyarihan. Idinagdag niya na sinadya ng kalaban na mag-iwan ng mga magical traces na maaari lamang makita at matuklasan gamit ang partikular na kapangyarihang iyon. Nangangahulugan ito na hindi iyon isang pagkakamali, kundi isang kalkuladong imbitasyon dahil desperado silang mahanap sila ni Ghislaine. Lumipat ang tagpo sa isang madilim at basang kuweba kung saan hawak ni Livier ang kanyang bihag. Walang malay na nakahandusay si Rosalind sa ibabaw ng isang nakakakilabot na bunten ng mga malamig at patay na katawan sa mismong gilid ng isang madilim na tubig, habang punit-punit ang kanyang mga damit at may mga marka ng matinding pakikipaglaban ang kanyang balat. Dahan-daang bumukas ang kanyang mga mata nang magkamalay siya. Sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili pataas, at naramdaman ng kanyang kamay ang mapatla at hindi gumagalaw na balat habang nahihilo siyang nagtanong sa kanyang sarili kung nasaan siya. Sa sandaling subukan niyang ilipat ang kanyang bigat upang tumayo, nawala ng hawak ang kanyang paa, na naging dahilan upang marahas siyang magpadulas pababa sa nakakakilabot na tumpok ng mga bangkay. Ang mga iyon ay ang mga katawan ng kanyang sarili at tapat na mga sundalo, na pinatay at sistematikong pinagpatong-patong upang bumuo ng isang nakakasulasok na pader na may taas na ilang metro. Mabigat siyang bumagsak sa mababaw at may mantsa ng dugong tubig sa ibaba, kung saan dumaing siya sa matinding sakit at umubo habang desperado niyang sinubukang intindihin kung anong uri ng bangungot ang kanyang ginisingan. Ngunit nang lumino ang kanyang paningin at tumangala siya sa malaking harang ng kanyang mga pinaslang na tauhan, isang matinding trauma ang tumama sa kanyang puso. Nagsimula siyang manginig ng matindi, at mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa nagpapanak na pagkuha ng hangin habang sumisigaw siya sa purong takot. Mula sa mga anino sa kanyang likuran, humakbang pasulong si Livier at pinutol nito ang kanyang pagwawala sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi sinasadyang natakot niya ang dalaga. Lumingon si Rosalind nang may matinding pagkagulat, tinitigan ito ng may malalaki at takot na mga mata, at mahigpit na nagtanong kung sino ito at kung ano ang ginawa nito sa kanyang mga tao. Pinanood muna ni Livier ang kanyang nanginginig na anyo bago mahinahong sumagot na ang mga taong iyon ay mga alay lamang. Naguluhan ang isip ni Rosalind at desperado siyang humingi ng paliwanag para sa kalupitang iyon. Casual na ipinaliwanag ni Livier na sila ay mga kinakailangang alay upang sirain ang mga hangganan at magbukas ng isang bagong mundo. Itinuro nito ang espasyo sa mismong likuran nito, kung saan isang malaking umiikot na cosmic rift ang pumupunit sa mismong tela ng realidad. Sinabihan siya nito na tingnan ang mga bundok ng mga patay na sundalo, hindi bilang mga buhay na nawala, kundi bilang mahalagang panggatong na kailangan upang mapanatiling bukas ang punit na iyon. Sa kanyang isipan, nawasak sa gulat ang utak ni Rosalind dahil hindi niya maunawaan ang imposibleng anomalya sa kanyang harapan, at nagtaka siya kung paano nagkaroon ng isang rift patungo sa void sa loob ng mundong iyon. Ipinagpatuloy ni Livier ang kanyang pahayag, at idineklara na sa sandaling ganap na bumukas ang rift, ang mga tunay at sinaunang master ng mundong iyon ay babalik upang muling angkinan ang lupain. Nawala ng kontrol si Rosalind at sumigaw rito na isa itong ganap na baliw, habang nagtatanong kung anong uri ng nakakabaliw na kalokohan ang pinagsasasabi nito.
Sinabihan lamang siya ni Livier na wala talagang dahilan upang magmadali ng ganoon, at tiniyak nito na mauunawaan din niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Tipid na ngumiti si Livier at idinagdag na lubos niyang inaasahan ang pagdating ni Count Ghislaine Fenris upang masaksihan ang dakilang paggising na iyon sa lalong madaling panahon, habang ibinubunyag na personal niya itong inanyayahan sa nasabing palabas. Dahil sa matinding gulat hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, nauutol na binanggit ni Rosalind ang pangalan ni Ghislaine, na takot sa posibilidad na pumasok ito sa bangungot na iyon. Habang nakayuko, sinubukan niya itong itanggi at tinanong si Livier kung sa tingin ba talaga nito ay isang walang isip na tanga si Ghislaine. Ikinatwiran niya na hindi basta-bastang papasok ang isang mandirigma na may ganoong kalibre sa isang napakalinaw na patibong. Ngunit lalo lamang lumawak ang ngiti ni Livier habang may kumpiyansang tiniyak kay Rosalind na darating ang binata, at binigyang diin na wala na itong iba pang pagpipilian sa sitwasyong iyon. At siya ay ganap na tama. Sa mismong segundong iyon, nakarating na si Ghislaine sa malalaking lagusan na direktang patungo sa kanilang nakatagong santuwaryo. Habang naglalakad pasulong ng may buong katiwasayan at hindi naaapektuhan ng kadiliman sa paligid, nag-aalab ang kanyang mga mata ng isang mabangis at ganap na determinasyon na wasakin ang lugar na iyon at iligtas si Rosalind sa anumang halaga. Isang maalamat at sumasabog na engkwentro na ang nalalapit na mangyari. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.